Heto na, grabe to. Shock lahat, breaking news, vangag. May malaking pasabog, panoorin hanggang dulo. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Update Pinas News. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Update Pinas News at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Nahin muna natin itong si Bongbong Marcos. Ayan, syempre bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses at video na matutunghayan natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si Sir Don Mar TV. Syempre huwag niyong kalimutang suportahan ang channel ni Don Mar TV. Mga katunay, pakibisita po yan. At huwag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-follow para maging updated po kayo sa mga vlogs, reactions at sa mga balita na hinahatid sa atin ni Sir Don Mar TV. Ipagpatuloy natin. In-interview po siya patungkol po dito Ayun, sa in-interview. flood control. Si Marcos. Walang tigil na pagtatanong patungkol sa flood control. Ito po, panoorin po natin. Yo! Ano to? Oh, tumatawa pang ulol, no? Hindi po nakakatawa. Ang harsh mo, Sir Don Mar. Ewan ko ba, ha? Kasi nung panahon ni former President Duterte, kapag tatanungin si Tatay Digong patungkol sa mga problema sa Pilipinas, magagalit talaga si Tatay Digong. Pero siya, tinatanong siya patungkol sa ating problema sa corruption, mainly on the flood control, patawa-tawa pa ang buang. Wala tayong magagawa eh. Cheerful yan si BBM eh. kahit nga may mga malalaki tayong problema, kalamidad, ganto, ganyan. Ngiti lang siya, tawa lang siya. Ay, mali mo ano, palangiti siya, palatawa talaga siya. He's very cheerful, di ba? Kaya siya nagugustuhan siguro ng mga teachers niya, gano'n. Gusto ng mga teacher yan pag ikaw cheerful. Patawa-tawa lang. Kaya, galit na galit yung taong bayan sa... Sa kanya tumatalab yung ano, kanta ni Freddy Aguilar, ni Ka-Freddy. Na kapag may problema, tawanan mo ang iyong problema. Ayaw eh. At kung hindi ko sinabi ko sa zona, wala tayong pinag-uusapan na ganito. Nagmamayabang siya na siya yung sinabi niya yung flood control na problema raw sa zona niya, ha, last year. Sinabi raw niya yon yung flood control mess. Nabanggit niya. Siya yung nag-open up na mahiya naman kayo. Dapat raw imbestigahan, ganun ganyan. Siya raw ang nag-expose. For your information, Mr. President, hindi po ikaw ang nag-expose. Na-expose na lang yan yung kalokohan niyo sa flood control kasi umuulan ang umuulan. Sinadya ng Panginoon na umulan, binagyo, tapos na-booking yung mga substandard na flood control at yung mga ghost project na flood control. Yan din. Yan din yung sinasabi ko dati. Sa totoo lang, ayan na naman tayo sa totoo lang. Hindi naman talaga mabubuking yung flood control project na yan kung hindi umulan. Hindi po kayo talaga ang nag-expose niyan. Kasi kung hindi bumagyo at umulan, kung hindi po nagbaha, walang mag-expose niyan. I'm sure. Kasi kung talagang merong nangyayaring ganyan, halimbawa, syempre may kinanta si Congressman Toby dati, di ba? O sa kanya galing yun, kay Congressman Toby na pinagalitan niya si Martin, pinagalitan ni BBM si Martin, ganito. Gaano ba bang karami ang dapat yung anuhin? Di ba? Ayaw yung umano. Di ba? Kailangan po magpayaman, parang gano'n. Gano'n ata sinabi nun. Doon palang is alam niya na eh. Alam mo na palang gano'n ang nangyayari. Ilagay natin sa katwiran. Bibigyan kita ng katwiran, Mr. President. Halimbawa, hindi ka kasama doon. Hindi ka kasama. O sige, hindi ka kasama. Wala kang kinalaman. Ilagay kita dyan sa kondisyon na yan. Ikaw na mismo ang sumita doon sa mga sinita mo. Halimbawa, sa pinsan mo yan, sinasabi mo. Sa sinabi ni Congressman Toby. Alam mo na palang gano'n ang nangyayari. Bakit hindi mo pa siya pinigilan? Alam mo na palang gano'n ang nangyayari. Bakit hindi mo pa siya tinanggalan sa pwesto at hindi mo tinanggal kung ano yung hawak-hawak niya sa gobyerno mo? Bagkos, pinabayaan mo siyang magpatuloy ng magpatuloy.
'Di ba? Parang, ikaw kung ano, parang sinabihan mo lang siya. Pero pagkatapos nun, you get out of the way. Umalis ka na. Parang wala ka nang pakialam sa kanya. Hanggang sa eto nangyari. 'Di ba? Sa totoo lang, kung hindi bumagyo, kung hindi umulan, at hindi nagbaha, hindi nyo malalaman at hindi namin malalaman na wala palang nangyari sa flood control project. Hindi po ikaw ang nag-expose. Ang nag-expose po yung Panginoon. Kasi mantakin nyo, kung hindi talaga inulan yan ng Panginoon, kung hindi talaga nagdaan ng bagyo, hindi man natin malalaman kasi bumabaha eh. Yung sona niya eh. At saka na sona niya dati. Nagsalita na siya eh. Ang salita niya kasi, nagpagawa na ako ng mga floodgate, ganito, no, 5,000, ganito, ganyan, ganyan. Asa ka eh. Umaasa ka eh. O, pagpalagay natin, hindi ka ulit kasama, wala kang kinalaman, hindi mo alam yung nangyayari. Asang-asa ka sa nangyari. 'Di ba? Na nagpatayo ka ng ganito, nagbigay ka ng pondo ng ganito, para ipagawa para hindi na tayo bahain. Kung hindi pala tayo binagyo, hindi mo alam na walang nangyari doon sa mga pinapagawa mong floodgate. Diba? Kasi in-announce mo na siya, pinagmalaki mo siya sa zona nun eh. Oh. So, kung hindi pala bumagyo't bumaha, wala kang kaalam-alam, hindi rin namin alam. Eh kaso bumagyo't bumaha, yung kalikasan na mismo ang naghain ng ebidensya na talagang yung sinabi mong 5,000 na ganito, ganyan, ganyan, is walang nangyari. Pinakita na sa'yo. Diba? Habot hanggang liig, umaapaw nga sa tao yung baha. Grabe. Dahil- Dito nga sa amin talaga eh. Halos yung sala namin naging swimming pool eh. Kulay itim ang tubig eh. Yung tipong baha, alam mo talagang nakakainis sa baha. Alam mo kung ano. No? Alam mo kung ano ang pinaka nakakainis. Hindi mo alam kung paano ka tatae. Mga katunay. Alam ko yan. Alam nyo yan, sigurado. No? Lalo na pag sala yung binasay niya, syempre sala. Tapos wala kang banyo sa kwarto mo, sa taas. Yun yari. Hindi mo alam kung saan ka dudumi. Parang no choice ka na lang, palulutangin mo na lang talaga sa tubig baha. O kaya supot-supot. Grabe yung hirap. No, samantalang yung mga nangurakot sa flood control project, halos sila pa easy-easy lang. Pero tayong taong bayan, hirap na hirap tayo sa kakalusong sa baha, sa ulan, kakasugod, halos tayo ay nagkaalipungan na. Diba? Ang tagal din nung nangyaring bahaan na yun. Hindi lang isang araw, hindi 2 araw, ang tagal. Dito nga, ang tagal humupa ng tubig nun. Dahil nag-epekto po yung flood control ninyong palpak. Ikaw ang nagmamayabang na meron kang 4,400 4,000 pala. flood control 4,000. projects na nagawa mo sa isang taon. O yun. Nagmamayabang ka. Akala mo na magmamayabang ka dito sa flood control na 4,400 na hindi kayo matutuklasan sa mga pagnanakaw ng mga kaalyado nyo dyan sa House of Representatives. Akala nyo siguro hindi kayo mafa-fact check ng Panginoon. Kaya nga sabi ko, grabe, mabait talaga yung Panginoon. Siya talaga ang nag-expose dito sa flood control. Kasi kung hindi bumabaha, hindi talaga matutuklasan ng pagnanakaw dito sa flood control. Eh, pumalpak yung kanilang flood control. Yung ghost projects nila, bumaha yung pag-ulan. Yung mga Kala siguro nila hindi babahain. Kala nila hindi uulan. Kaya siguro yun nasa isip nila. O siguro makakatapos tayo ng 6 na taon na walang baha tsaka ulan. Eksakto. Diba? Kakaupo mo pa lang mga a few years later. Biglang nagbaha. Hindi lang isang beses. 2 beses pa, diba? 2024, 2025. Nagbaha ng matindi. Ngayon nga 2026, ano kaya? Itong hinaabangan natin, 2026. Ano naman kaya ang mangyayari? Tayo syempre, pinapanalangin natin na wag na sanang maulit yun. No? Kapag hindi nagbaha, ay kumilos na kayo, di ba? Kumilos na kayo, ibig sabihin may ginawa na kayo. Pero noong mga panahon ng 2024, 2025, wala. Sablay. Di ba?
Kasi tama din naman si Sir Donmar eh. Siguro kumilos lang kayo, lalo na si BBM, kumilos, simula nung nalaman ng nagbahaan nung matindi. Pero kung hindi nagkaroon ng bahaan, ay wala. Isa dyan, kung may alam ka o wala kang alam, nagulat ka. Tapos uy, nagbaha. Aba, kala ko nagpadala ako ng 4,400 na ganito, nagbigay ako para gawin yung mga ano. Hindi pala. O yan, yung unang katwiran para sa'yo. Binibigyan kita ng katwiran, ha? Tapos yung pangalawa, hindi natin alam, yun yung nga, binibintang sa'yo, na ikaw daw ay kasabwat, ganto, ganyan, ganyan. O, hindi nyo rin siguro naisip na, uy, bigla, magbabaha, uy, huli. Sa akin lang naman, di ba? May mga option, pero binibigyan kita ng katwiran, hindi kita nirerekta. Di ba? Nasira na flood control. Kasi, sinabstandard na. Kinurakot na lahat. Mga simento na lang yung natira doon at balas. Walang kabilya. Ginawa atang pangharang yung buhangin na, yung sako na may lamang buhangin. Hindi na, expose kayo. So, wag mong sabihin na ikaw ang nag-expose sa flood control. You are not the one exposing it. It's the nature of God's calling ang nag-expose ng kalokohan ninyo. Ganyan kabait ang Panginoon. Okay? So, wag kang magmamalinis. Wag kang magbida-bida na ikaw pa yung bida rito. Hindi. Okay? I'm the one who exposed all of this. Siya raw ang nag-expose. Ang yabang, di ba? Kapal ng mukha mo. No wonder. Hindi, BBM. Talaga namang dapat i-expose mo yan eh. Di ba? Kasabot ka man dyan o hindi, kasabot o hindi. Di ba? Alin man dun. Dapat talagang i-expose mo yan. Dahil magiging question yan sa'yo. Lalong-lalo na maraming napahamak nung panahon nung nagbahaan. Maraming mga establishmentong nasira, maraming ganito, ganyan, maraming tao ang naapektuhan. Hindi mo pa pwedeng hindi i-open yan. Hindi mo pa pwedeng hindi i-expose yung dapat mong i-expose. Pero sa totoo lang, hindi mo pa totally na i-expose ang lahat. Diba? Hindi mo na i-expose. Yung mga binabanggit na mga testigo dyan sa flood control project is hindi naman natin nakita yung mga pagmumukha na naparusahan. Siguro meron pero mangilan-ngilan. Pero yung talagang main, ang kailangan namin, Mr. President, is yung pinakamataas sa kanila. Yung pinakapuno nila at yung pinaka-mastermind nila. Kasi kung walang mastermind dyan, kasi sinasabi ni Senator Lacson, wala daw mastermind dyan. Ganun ba naman katanga si Senator Lacson? Nakikilos yung mga tauhan na walang utos ng ano? Di ba? Ika nga, kikilos ba ang mga kawal na walang inuutos ang hari? Hindi pa pwedeng magdesisyon yun. Di ba? Ika nga, kikilos ba ang gobyerno kung walang utos ng presidente? Parang ganun. Di ba? Walang naman, no? Di ba? Ganun yan. Hindi mo pa pwedeng sabihin walang mastermind dyan, Lacson. Meron yan. Lahat ng bagay may mastermind. Gaya sa mga sindikato. Kikilos ba yung tauhan nang walang alam yung pinaka-leader? Hindi pa pwede yun. Hindi nila alam ang gagawin nun. At isa pa, hindi sila kikilos nang wala silang matibay na sasandalan. So yun dapat ang inilabas nyo. Yun yung kulang. Kahit magpakulong ka ng 100,000 katao dyan sa flood control project na yan, Mr. President, kung hindi naman lumalabas ang tunay na mastermind dyan sa flood control na yan, magpapaulit-ulit lang yan. Lalong-lalo na kung lalamig ang sitwasyon ng flood control project. 15 yung trust rating mo. Sinungaling ka. Hindi ikaw ang nag-expose, ha? Sinungaling ka. And I'm the only one that has started to do anything about it. Yan ang ipinagmamayabang niya. Siya lang raw ang may ginagawang something about the flood control. Ang tanong, si Saldico, nahuli nyo? Yung ICI nyo, meron bang epekto? Wala. Kaya wag mong sabihin na meron kang ginagawa. Wala kang nagawa. Kaya napupulaan yung ICI nila kasi ginawa nilang private investigation. Diba? Hindi nila pinapakita sa tao. Pumunta nga si Romualdez doon, di naman natin alam kung ano pinaggagawa doon.
Tsaka tama si Sir Donmar. Meron na ba kayong naiharap na malalaking tao? Si Saldi ko nga lang, hindi nyo maiharap-harap eh. Sinungaling. Oh, fake news. Ha? Di ko nga maintindihan bakit hanggang ngayon itong mga bulag na mga loyalista at mga halik na puwet nitong mga kakamfeng at mga dilawan na ito, wala silang batikos ngayon dito. Bakit ang mga nakaramba na Pangulo? Nakita pa kayong ginawang ganon? Yes, meron. Si Duterte lang naman ang gumagawa ng ahensya ng gobyerno sa Philippine Anti-Corruption Commission. Wag niya kaming linlangin kasi hindi po kami malilinlang. Wag mong sabihin ang administrasyong Duterte na walang ginawa. Grabe po ang ginawa ng administrasyong Duterte. Oo. It's just that, hindi kagaya ngayon na sobrang malawak ang korupsyon. Kaya nga sobrang takot na takot ang mga nasa pwesto ngayon sa mga Duterte na bumalik ulit eh. 'Di ba? At saka nung panahon, correction, ibalik natin sa panahon ni PRRD. Nung panahon ni PRRD, Mr. President, wala pong baha. Walang ganun ang nangyari. Hindi nagsuffer ang tao sa baha. Hindi nalunod. 'Di ba? Kung magbabaha man nung panahon ni PRRD is napakakonti lang. 'Di ba? Hindi umaabot ng hanggang dibdib. Hindi nga pinasok yung bahay na kasi mababa tong lugar namin. Hindi nga pinasok ng baha eh. Yung bahay namin, ang lakas pa ng mga bagyuhan nun. Pero hindi kami binaha ng matindi. Oh. Kaya ibang-iba talaga. Sino papahuli ni PRRD nun? Di wala. 'Di ba? Sa panahon po ni former President Duterte, kontrolado po niya yung mga asal ng mga kawatan. At saka isa pa, may dumating na pandemic. 'Di ba? May dumating na pandemic ng mga panahon na 'yon. Halos tinutukan talaga ni PRRD yung pandemic ng mga panahon na 'yon. Oh, 'di ba? Kaya nga kami nabubuhay pa eh. Kasi kung tutuusin, kung iba ang administrasyon ng mga panahon na 'yon at hindi si PRRD ang presidente, hindi namin alam baka kung saan na kami pulutin. Hindi kami matetepok sa pandemic, matetepok kami sa gutom. Di ba, Mr. President? Kasi natatakot sa kanya. Kaya hindi sila makapag-execute ng kanilang korupsyon. Yan ang katotohanan. Pero ikaw ngayon, dahil ikaw weak leader ka, nakalusot po yung flood control na korupsyon. Ang balita ko pa, ang sabi ni Zaldico di umano, isa ka sa mga kawatan. Sabi ni Zaldico. Ako, Sir Don, mahina na matinding paratang yan. Ano lang tayo, Sir Don? Relax lang. Sir Don, mainit eh. Okay? Kaya, yung mga ICI mo na pagmumukhain mo kaming maniniwala kami dyan na may ginawa ka, utot mo, hindi kami maniniwala dyan. Ka-obvious na parang front mo lang yan para maniwala kaming may ginagawa ka, pero ang totoo niyan, sabi ni Zaldico, isa ka sa mga kawatan. Di ako nagsabi. Natatawa nga ako, may mga pinagtutumbas pala doon sa Facebook eh. Si PRRD yung mga inutang, no, yung mga may utang. Si PRRD, laki ng utang eh. Tapos sila Marcos, maliliit ang utang. Ito na yung sinasabi ko, syempre bawat presidente yan, pumapasa dyan yan, yung utang, parang yung tubo, sumasampa na sa kanya. Di ba parang ganun yun? Kasi aalis na yung isa, mali mo, nakaiwan ng utang yung isa, is mabubuno naman, makakaunted dun sa bagong papalit. At isa pa, talagang magkakaroon ng malaking utang siguro, kung totoo man yun ha, magkakaroon ng malaking utang siguro yung bansa natin dahil panahon po ng pandemic yun. Wala pong trabaho mga tao nun. Hindi nagtatrabaho. Umaasa lang ang mga tao nun noong panahon na yun sa ayuda ng gobyerno. Sa dinami-dami ng tao sa Pilipinas, ilan ang papakainin mong pamilya niyan? Sa tingin ba natin, kayang-kayang tustusan kung pera lang ng gobyerno natin ang paiiralin dyan? Kung gusto ata nilang mangyari, pera ni Duterte ang ipangpakain sa mga tao ng pandemic eh. So talagang wala kang gagawin kundi mangutang. Diba? Kaya lolobo talaga ng ganyan yan. Kasi pandemic nung mga panahon na yun eh. Oh. Magbigay ka ng 8,000 kada pamilya, malaking bagay na rin yun. Hindi lang naman yun ang binibigay, marami pa. Diba? Yan ha.
Meron ba silang kinulong? Meron ba silang release na account? Meron ba silang mga... Oh, sige. Walang nakulong si Duterte sa mga kurakot. Oh, ikaw, meron kang nakulong. Sino yung nakulong? Yung mga kalaban mo sa politika. Yung mga nakulong, walang kasalanan eh. Hindi, ilalagay ko na ron. Tama rin si Sir Donmar. Ang mga nakulong ay kalaban niya sa politika. Ang mga nakulong ay yung mga nagpuprotesta sa inyo. Ang mga nakulong ay yung mga lumalaban sa flood control project. Meron bang nakulong? Nakadikit mo? Wala. Diba? Pakitaan mo kami ng sample. Siguro maniniwala kami sa iyo, Mr. President. Siguro kung may papakulong mo si Villanueva at si Cheese, slight, pwede kaming maniwala sa sinasabi mo. Pero kung hindi makulong si Villanueva at si Cheese, ay wala. Halata talaga na yung mga hindi mo kaalyado, yung mga taong lumalaban sa iyo, ang nakukulong. Ibig sabihin, yung nasa kaha ni Win Gatchalian, yung mga kasama niya, is walang ginawang bahid na kahit ano yan. Malinis ba yung mga yan? Lalong-lalo na yung kay Senator Marcoleta. Yung pagtanggap niya ng tulong ng eleksyon. Yung mga kasama ba ni Senator Win, hindi ba tumatanggap ng ano yan? Tulong sa kampanya? Oh. Siyempre, tumatanggap din yan. Diba? Hindi naman kurakot yun kung binibigay ba sa kanila o tulong to para sa pangangampanya mo. May panggastos ka. Oh. Galing naman yun sa bulsa ng mga kakilala nila. Hindi naman yun galing sa bulsa ng taong bayan. Labas na tayo ron. Kung si Senator Marcoleta, binigay sa kanya yung pera, galing sa pera ng kaibigan niya, wala nang labas na tayo doon. Bakit yung kinakasuhan ng plunder? So lahat dapat ng binibigyan ng pera para sa pangangampanya is dapat kasuhan ng plunder. Hindi lang si Senator Marcoleta. Ikaka-proud mo yun? Ikakahiya mo yun? Ikaw lang yung presidente ng kalaban mo sa politika, kinukulong mo. Hindi po dahil sa flood control. Gago! Kaya tuloy parang nagiging martial law. Investigasyon na ginawa, wala. Sa akin lang. Ikaw ang nag-imbestiga. Useless nga yung imbestiga mo eh. Gasto tayo ng gasto dyan sa investigasyon mo. Wala ka namang nakulong na mastermind. Gago ka. Tapos sasabihin, ako daw ang may kagagawan. Sino pa? Sabi ni Saldi ko. Kasi kung may papahuli ni BBM yung mastermind yan, ng kalokohan na yan, di ba? O halimbawa, sinasabi kasi ng iba, ikaw daw mastermind, ganito. Pero ako, bibigyan kita ng katwiran. Halimbawa, nahuli yan. Di ba? Hindi ikaw yung mastermind. Nahuli yung tunay na mastermind. Matitigil na yung corruption na yan. Di ba? Halimbawa, ibigyan kita ng katwiran ulit ha. Gawin kitang straight. Di ba? Straight. Ibig sabihin, mabait ka. Wala kang ginagawa. Yan. Oh. Kapag nahuli yung tunay na mastermind sa flood control, siguradong marami nang matatakot na nangungurakot. Di ba? Sigurado yan. At meron kang patutunayan na. Kaso hanggat wala ka pa napapahuling pinaka ulo, is wala kang dapat ikagalak. Di ba? Kasi hindi mo pa natatapos yung mission mo. At ngayon si Martin Romualdez hugas kamay at parang ikaw pa yung dapat raw imbestigahan kasi ikaw raw ang gumagawa ng pinakahuling desisyon dito sa ating budget. Dapat ikaw din ang mananagot dyan. Sagutin mo yan. Hindi ko sinabing guilty ka ha. Dapat mo lang accountability. Kasi ikaw yung presidente. Ikaw talaga yung unang hahanapan dyan. Di ba? Ikaw ang last na mag-a-approve sa budget. Okay? So sino ngayon ang held accountable? Sino ang dapat nating tatanungin? Hindi ikaw. 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 You. Kung talagang racket ko yun, ba't ko sisirain yung racket ko? Kung ito sasabihin natin, hindi mo nga racket yun. Sige, ilagay natin doon. Ilagay natin sa ibang tao. Yung ibang tao nagsalita nun. Kung racket ko yan, bakit sisirain ko yung racket ko? Paano mo talagang sisirain mo yung racket? Parang ganito, parang ganito. Sisirain mo yung racket kasi umulan tsaka bumaha eh. Nabulilyaso na eh. Diba? Halimbawa, hindi ikaw yun, hindi ka kasama doon. May mastermind talaga. Bumaha eh. Booking yung mastermind. Pero kung hindi na booking yun, yung mastermind, wala magtutuloy-tuloy pa rin yan.
Kaso nga lang hindi pumabor sa hindi pumabor sa kanila. 'Di ba? Ultimo kalikasan ay nagpakita na ng malaking ebidensya sa taong bayan. 'Di ba? Bakit niya, yung flood control na corruption, kung racket niya ron, bakit ron sisirain niya? Yan, lumabas na sa bibig mo. Lumabas mismo sa bibig mo, ha? Kung racket ko yun, bakit sisirain ko yung racket ko? Nasira ka kasi nabuking ka. Bakit masisirain niya yung racket? Yan, lumabas din sa bibig mo na nangra-racket kayo dito sa flood control. Yan ba ang ibig mong sabihin? Nagtatanong lang ako, ha? Nagtatanong lang ako. Kasi kung racket ko yun, bakit ko sisirain ang racket ko? Nasira yung racket mo kasi nabuking kayo, eh. Ha? Yan. Lumabas rin sa bibig mo na racket nyo yun. Bakit mo pagrarakitan yung gobyerno? Yan ang tanong. Ayun, natating nato ngayon ang video na nagmula kay Update Pinas News. At syempre nato ngayon natin ang boses at video na yun na binigyan natin ng reaksyon na nagmula kay Sir Don Mar TV. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.